pasadahan na rin natin yung introduction. So, ngayon pong gabi, mag-ano lang tayo, no? More on exercises po tayo. Outlining lang tayo. No? Outlining preparation po siya for textual and expository. Kasi, kung sa topical sermon, it begins with the topic, tapos sa hanap, doesn't need the text, di ba? Natatandaan yun? Kasi hindi mo kinakailangan ng teksto kasi magiging supporting verse mo yung buong scripture. So wala kang specific text dahil ang scope mo buong scripture mula Genesis hanggang Revelation. So yung mga main points mo, nandun yung mga verses mo. No? Pero ikaw, wala kang, doesn't need necessarily text. Ano? Sa textual sermon naman, it begins with the text. So wala kang pang topic, yung text mo ang magpo-provide ng topic, hindi ikaw. No? Anong sinasabi ng text? Anong pinag-uusapan sa text? Ano yung topic ng text? So, i-analyze mo na siya, tapos doon ka na mag-create ng mga main points mo, doon ka nahuhugot ng topic mo, doon ka nahuhugot ng main points mo, doon ka nahuhugot ng mga discussions mo. Ganon yung textual and expository. No? Ang kaibahan lang, yung textual, more on 1 to 2 verses, mga short passages, compared to expository, more on passage, then chapters, or di kaya book. So, yun yung kaibahan niya. No? So, ngayon, mahihirapan kasi tayo doon kapag hindi natin naintindihan, paano ba yung outlining? No? Para pag binasa mo yung text, maintindihan mo. No? Kung may Bible po kayo, samahan po nga niyo po ako na example lang, mga mag-example lang tayo. No? Bible in Acts chapter 2. Papakita ko sa inyo paano gumawa o makapag-create ng textual sermon. So Acts chapter 2, starting verse 40. Hanggang 47. Sige. Acts chapter 2, starting verse 43. Yan. Pakibasa nga po. Sino po bang pwedeng bumasa? Sige po. Gawa 2, 1-10 dahil sa maraming himala at pagpalaghang nagagawa, magitan ng mga Pistol, ay halos sa lahat ng tao. Nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Pinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang pinapagbilhan ay ipinamimigay. Ipinamamahagi bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y kakatipon sa templo, masayang nagpipilapilisan ng tinapay sa kanilang mga tahanan, at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos, at pinunulogdan din sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinanagin sa kanilang mga pinilita. Ayan. Hindi ko alam kung subukan po natin mag-create ng textual or expositor, nasa expositor na to. Pero ang gusto ko lang makita ninyo, outlining. No, ang goal ko lang ngayon is outlining. Mai-outline natin siya. No, mai-outline natin siya. Verse 43. Hindi ko alam kung makikita nyo. Dahil sa maraming himala na, ano ba yung pinag-uusapan dito? Mula 43 hanggang 47, ano po ba yung topic na pwede natin makita rito? Medyo, ito naman yung kaibahan niya na nag-a-analyze ka na, no? Nag-a-analyze ka na. O sige, ganito muna. Mahirapan ka. Na-expect ko to eh. Medyo mahirap kasi nag-a-analyze na tayo dito eh, no? Ito muna. Tulungan niyo ako i-outline
tulungan nyo akong i-outline yung Book of Genesis. Ang Book of Genesis, meron siyang 50 chapters, tama? Tama ba? Ang Genesis ay meron siyang 50 chapters. Subukan nyo siyang i-outline. Subukan nyo siyang i-outline. Mabilis lang naman, tingnan nyo yung kung paano. Napapansin niyo ba yung mga Bible minsan iba-iba ng outline? Napapansin niyo po yun? Yung outline halimbawa ng nito, minsan iba dun sa isang Bible. Napapansin niyo po ba yun? Subukan nga po natin i-outline na. Halimbawa yung Book of Genesis, pag ako, example ko ang Book of Genesis, pag in-outline ko siya, may dalawa akong main points dyan. May dalawa akong main points pag in-outline mo ang Genesis. Example lang to para makita nila paano nag-outline. Ang number 1 ko is events. From chapter 1 hanggang chapter 11. Okay? Pag binasa ko yung Genesis, may dalawa akong division. Yung events from chapter 1 to chapter 11. Pangalawa, people. People. Mula chapter 12 hanggang chapter 50. May dalawa akong main points. Nasasundan niyo po ako. Outline lang po tayo. Gusto ko lang matuto tayo mag-outline. Diyan, ang letter A ko, sa events, creation. Creation. Chapter 1 to 2. Tama ba? Ang creation, chapter 1 to 2. Ang letter B ko, kung i-outline ko ito, itong buong Genesis flood. Hindi, mali. Paul. Paul muna. Yung Paul of Man, chapter 3 to 5. Pagkatapos, yung flood, letter C. Chapter 6 to 9. Tama ba? Yung flood. Ano sunod dyan? Letter D, chapter 10. 6 to 9. 10 to birth of nation. 10 to 11. Tama ba? Yung Tower of Babel. Hanggang chapter 10 yata ako. 11. Oo. 6 na yung flood. 6 to 9 ba yan? 6 to 10. Yan, nire-review ko kanina eh. 6 to 9 yata, tapos ito 10 to 11. O yan. Ganun din dito. Pag in-outline mo to, 12, Abraham. Abraham, chapter 12, hanggang 20. Hindi ako sure kung hanggang kailan si Abraham. Nakalimutan ko na tapos si Isaac. Anong verse si Isaac? Chapter ganito. Tapos, ang letters natin, si Jacob. Yung mga prominent. Letter din natin, si Joseph. From chapter 37 to 50. Yan lang medyo sa uladok si Joseph. So, ganyan po yung outlining. Yung bang naisasalansan niyo siya, yan, tinanong ko, si Joseph, alam ko na to. Mula chapter 37 to 50. Yung madali yung nahati-hati niyo siya, that is outlining. Naintindihan niyo po ba ako? Sabihin, importante po kasi na matuto po tayo magsalansan at maihati-hati siya. Kasi pagka pumasok na tayo sa textual and expository, mahihirapan po tayo. Actually, hindi tayo makakalipad doon, hindi tayo makakalipad pagka hindi natin naisalansan to. Hindi natin naintindihan. Sabihin, mahihirapan talaga tayo mag-progress doon. Kasi, kagaya sinasabi ko, sa textual and expository, the text provides the topic. Hindi ka na nag-create ng topic, yung text na ang nag-create. So, tinatanong mo siya, ano ba pinag-uusapan dito? Iba pa, i-analyze mo siya. At the same time, siya na yung magsasabi sa ano mga puntos mo. So, pagka hindi mo siya naisalansan, na i-outline, mahirapan ka. So,
So, naintindihan po. Okay, example pa. Example, bago tayo pumasok doon sa mga ano. Sa pang example. Ano pang example natin? Example natin. O ito, ano na lang. Ano ba mga example natin? Ayaw gumana nung ano. Ayaw mag-load nung inanda ko eh. Example natin ng ano. Naintindihan niyo po? Yung outlining. So madali lang naman yun, kaya lang mahirap kasi madali yung theory, kaya lang you need to analyze kaya hindi ganun kadaling sagutin siya, tama? Okay. Example pa. O ito na lang, kwento na lang. Halimbawa, ang paborito kong prutas. Halimbawa, magkukwento ako paborito kong prutas. Ang paborito kong prutas, may tatlo akong paboritong prutas. Okay? Ang paborito kong prutas, paborito kong prutas. O, halimbawa lang, siguro ko lang kasi, matuto tayo mag-outline. Paborito kong prutas. O, halimbawa, ang paborito kong prutas, una, mansanas. Nagkukwento ko may tatlo akong paboritong prutas. Una, mansanas. Pangalawa, mangga. Pangatlo, buko. Ang mansanas, gustong-gusto ko siya kasi kulay pula siya. Dahil sa kulay niya. Gusto ko rin siya, ang mansanas, kasi mura. Okay? Kaya gustong-gusto ko yung mansanas. Gayun din naman, yung mangga, gustong-gusto ko, kaya ko siyang paborito, yung mangga, dahil meron kaming tanim sa bakuran. Okay? Okay, may libre. Halimbawa, libre. Oh, ano pa? Bakit ko gusto yung mangga? Kasi gustong-gusto ko yung asim. Wala ko pala siya. Ha? Lagyan. Hindi, asim. O, halimbawa lang. Asim. Halimbawa, maasim kasi siya. Paborito ko yung maasim. Yung buko, gusto ko siya kasi masabaw siya. Gusto ko, masarap. Oh. Habang nagkukwento ko, ikakamada niyo siya. Nakatingin lang po kayo sa akin, hindi ko alam kung eto na naman tayo, no? Yung mahalaga kasi, kahit nakikinig ka ng sermon, nakikinig ka ng balita, kahit anong pinapakinggan mo, kaya mo siyang ulitin. Yung kaya mo siyang isalansan sa kaisipan mo. Importante to, kahit nakikinig ka ng preaching, minsan kasi, ako nga, sabi ko nga, minsan may nakikinig ng preaching, yung sa dati namin church, nakikita ko siya, ang sipag niya magsulat, pero puro verses. Mas maganda kung kaya mo siyang i-outline. Halimbawa, yung sinabi niya, kasi, tas lalagyan ng verses, mas maiintindihan mo yung sermon. Kasi, halimbawa, i-establish niya, mabuti ang Diyos, ito yung mga verses. Kumbaga, tas pangalawa, ang Diyos ay papagmahal, ito yung mga verses. Meron pang outline na nakikinig habang nakikinig ka. So, importante yung outlining. Ano po? Example. Balik tayo sa example natin kanina. Balik tayo sa example. In Acts chapter 2. Acts chapter 2. Yung binasa natin. Chapter 2 verse 43 up to 47. Okay. Bibigyan ko ng halimbawa ang kinreate ko dyan, yung nakita ko dyan, na topic, na kinreate ko, o na nakita ko dyan, nasilip ko, factors that influence church growth. Gusto ko makita nyo, tingnan yung Bible, paano ko hinugot yung mga puntos. Factors that influence. O sige kayo ng bala, paano ako magsulat? Church growth. Tingnan yung Bible Acts chapter 2 verse 43 to 47. Factors that influence
church growth. Bakit yun yung topic na nakita ko? Kasi in verse 42, o yung background niya, pag pinasin niyo yung background niya, nag-preach si Peter. Tama? Bago sinabi yung 43, sa previous verses, nag-preach si Peter, and then may 3,000 naligtas. Tama? So tapos, nagsama-sama daw yung mga nanampalataya, at araw-araw sila nagkakatipon sa templo, nagpipraprasan, di ba yung 42? They devoted themselves in the apostles' teaching, the breaking of bread, yung famous na 42. Tama? And then, after nun, nagtuloy-tuloy yung growth ng church. Tanda natin na, Acts chapter 2, umakyat, Acts chapter 1, umakyat si Jesus. In Acts chapter, nag-wait sila ng pagbaba ng Holy Spirit. And then, after nun, nangaral si Peter. So, yun yung pagkakasunod-sunod. Sa akin, nung tinitingnan ko siya, pwedeng iba-iba tayo na silip ha. Pwedeng iba-iba tayo na silip. Depende sa nakita natin sa text. Pero ang mahalaga lagi, nandun tayo sa, hindi tayo lumalay sa Biblia. No? Halimbawa, ang nakita ko dyan, papaano yung mga bagay na may kinalaman sa pagbagsak o paglago ng church. Number 1, para makita nyo lang, character of a leader. In verse 43. Pastor, nasaan yun? Hindi ko naman, mababasa nyo ba dyan yung, character of a leader? In verse 43? Wala naman yan, hindi naman namin nabasa. O, i-analyze natin, kaya medyo na to medyo may kasama ng pag-a-analyze, Sabi ganyan, dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol. Okay. Di ba? Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol. O, ginanong ko siya. Para lang makita niyo outline ko. Number 1, text discussion. Di ba? Sabi ko sa inyo, lagi ako nagsisimula sa dilon. Text discussion. O, number 1 ko, para lang makita sundan yung outline. Kami ganyan, ang Diyos laging gumagawa. Iano nyo na, ang Diyos, yan ang una ko, ang Diyos laging gumagawa. Hindi humingi ito ang paggawa ang Diyos. Okay? At sa side ng Diyos, walang problema. Lahat ng gawaan, sabi, dahil sa maraming himalang nagawa, sino gumagawa? Yung Diyos. Diba? Dahil sa maraming himalang nagawa, sa pamamagitan ng mga apostol, yung Diyos ang gumagawa. Pangalawa, ang kasangkapan ng Diyos tao. Sabi nga ni E.M. Bounds, men are God's method. Sabi ni E.M. Bounds. No? So, ang ginagamit, para lang masundan nyo, ang Diyos laging gumagawa, ang ginagamit ng Diyos ay ang tao. Sa part ng Diyos, walang problema, pero sa part ng tao, may problema. Doon tayo nagkakaproblema. And most of the time, hindi naman skills ang nagiging problema, kundi yung character. Doon ko pumasok ngayon yung character of a leader. Ngayon, i-explain natin. So, character nakita nyo? Paano ko nahugot? Parang hindi nyo na ako nasundan. Nasundan nyo ba ako? Medyo mahirap ba? Mahirap na yung textual? Parang wala akong makuha reaction sa iyo. Parang kahit anong tanong mo, tawag doon? Pastor, yung, poker face? Hindi ko alam kung kasi sa totoo lang, medyo ako, hindi naman talaga gano'ng kadali ang textual. Kaya ako, most of the time, dinadaan ako lalo pagbaguhan. Pero importante malaman. Mas madali yung topical kasi, begins with topic, tapos kukuha ka lang ng mga supporting verse. No, kukuha ka. Dito kasi, may pag-a-analyze na. The text provides the topic. Nasasakyan niyo po ako. Tuloy ko. Sige pa. Parang ayaw niyo na eh. No, tutuloy ko Tapos, dito na, kinukumpleto ko, letter B ko, definition. Ano yung character? Character is the sum total of all not negative and positive qualities in person's lives expressed in values, speech, o kung paano mo in-express yan. Ganyan yun yung definition ng character according to Merriam-Webster. And then, sa letter C ko,
Letter C ko, kita nyo, text discussion ako. Letter B ko, definition. Letter C ko, facts. Ano yung mga facts? O, number 1 ko, character determines, ito nagdetermina ng paglayo o paglapit sa atin ng tao. Hindi skills. O, bumalik ako doon sa text ko. Para lang nakita nyo ha, bumalik ako sa text ko. Nagbebentahan daw ng bahay at lupa. Pagpalagay mo, magkano bahay at lupa ngayon? 500 square meter, may 1 million ba? Meron, no? Baka mahigit pa. Nung araw, ang mga Pilipino, ano yan ekta-ektar yan nung araw. Sabihin mo na 500 square meter na lang inapagbilan. 1 million. Binibigay do sa mga apostol. Pag nakalimutan ni Pablo yung isa, 1 million na yun. Nakakita nyo? Kung ibulsa ni Pedro, ibulsa ni nung isang apostol. Madalas, ang sabi ko nga sa inyo, ang walang problema sa Diyos, pero doon sa mga ginagamit ng Diyos, whether you accept it or not, it matters. It matters. Kung hindi maganda ugali, actually yung skills napapagpasensyahan yan. Sa totoo lang, yung skills. Alam niyo, pag-ayos ang relasyon, kunyari tama lang ang relasyon, hindi mahalaga masyado. Magaling ka ba? Napapagpasensya. Pero pagkasira ang relasyon, ang character, kahit anong galing mo, wala yan. Yan. Di ba, naintindihan nyo, ganun ka-importante yung character. It matters sa paglago o pagbagsak ng church. Character. So, naintindihan nyo paano ko siya hinugot? From the text. Isa pa lang yung verse 43 yun. Parang ayaw nyo na. Medyo medyo ina-analyze mo na. Okay. Pakita ko pa sa inyo paano humugot. O, number 2 ko. Pero hindi lagi ganito kasi ito nag-expository na rin ako Ang sabi ko nga sa inyo, ang goal ko, outlining, makita lang natin. O, ang point ko, halimbawa, ang point ko, attitude of the members. Anong version? Verse 40, sabi, nagbebentahan sila ng ari-arian. Anong version? 45. O, attitude of the members. Sabi nga yan, babalik ako, lagi ako ganun text discussion. O, magsisimula ako para lang makita nyo. Okay, kultura ng Pilipino. Ano yung kultura ng Pilipino? Hindi ibebenta na ang lahat, wag lang ang bahay. Tama? Sabihin, kung meron kang bago mo ibenta ang bahay mo, na-ibenta mo na lahat, huli mong igigiba ang bahay. Tama ba? Kung baga, benta mo na si kotse, benta mo na si pero hindi yung bahay. Huli mo kung ibebenta mo yung bahay, yung talagang mabigat na yung problema. Ganun tayo, di bali magdildil ng asin, di bali kumain ng tapek. Alam mo yung tapek? Hindi nyo alam yung tapek? Yung bagoong ba? Ngayon, dahil sa talagang gipit na gipit, hindi mo ba ako kumuha ng bagoong, tinatapik na lang. Tinatapik, tas kumuha ng kanin, tinatapik. Hindi nyo alam yun, rich kid gayon, So yung tapik, ganun yung mga kulturang Pilipino. Pero sila, nagbebenta sila ng bahay at lupa. At habang binibenta nila ito, masaya yung kanilang kalooban. Ibig sabihin, attitude. Positibo yung kanilang pagtanaw. Okay, letter B ko. Ano yung attitude? Dinifine ko ulit. This is how you view things. According to John Maxwell, from the book Winning Attitude, So, paano mo siya tinitingnan? That is attitude. And it matters, attitude of the members sa pagbagsak o pag-angat ng church. Yung puro negative ang nakikita, masama yun. Cancer yun sa church. Alam niyo ba yung paglagi na lang yung kritisismo, pag puro negative ang nakikita natin, cancer yun. Ito take note, mga leaders, rebukein nyo agad. Rebukein nyo agad pag may naririnig kayo o kahit against sa pastor o sa mga leaders na mag-focus ng division, rebukein nyo agad.
Huwag nyo nang i-entertain. Kasi cancer yung pwedeng kumalat yun. It matters sa pag-angat o pagbagsak ng church. Attitude of the members. Nakita nyo paano kinuha? Sige, papasadahan lang natin kasi hindi nga madali ito, hindi madali. Nag-a-analyze tayo, no? Oh, yung susunod. Ang susunod yan, system of the church. System of the church. Saan ko nakuha? Sabi nga yan, verse 46 ba yun? Ang pinagdilan ay pinapamahagi ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Tama? Ang version? 45, verse 45, pinamamahagi ayon sa pangangailangan sa... Imagine mo, 3,000 inaligtas dyan. Kaya medyo nag-a-analyze ka na din, 3,000 inaligtas. And then, sabi nila, ibinibigay yung pinagdilan ayon sa pangangailangan ng bawat isa, hindi equal ang distribution. O sige, lahat yan, bigyan mo na ganito. O, madali yun. Pero yung ma-determinan mo, dito 10 share, dito isa lang, dito, mahirap yun. Kasi hindi yan maliit na grupo, libo-libo yan. And it takes system. Para magawa mo yun, kailangan mo na maayos na sistema. Sasakyan nyo? So, sabihin, naandun siya, naandun yung essence niya, pero maaaring hindi mo makita yung word. Nasasakyan pa po ako. Parang nawala na kayo. Balik na sa topical. Parang ano, no? Medyo kasi dito ina-analyze na. Okay? Nasasakyan niyo po ba? So, ganun siya. Yan yung, pwede sa outlining, sa textual, ganyan siya, ina-analyze mo siya. Ano yung pinag-uusapan dito? Sa expository, halos parehas lang naman yan ang kaibahan. Mas maigsi lang yung textual. Yung expository more on passage, tapos mas book, mga ganun . Pero halos parehas. Naiintindihan natin. Pero may mas madali dyan sa textual. Sa textual, meron naman, kita mo na yung points mo, obvious na. Naandun na siya, stated na sa verses. O halimbawa, anong verse yung there will be 1 Corinthians 13. Ano yun? 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7? Okay. Give me the top